19 na bagyo na po ang nabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. At bago po matapos ang 2025, may ilang bagyo pa ang posibleng makaapekto sa ating bansa. Hindi man malalakas na bagyo ang mabubuo, hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala. Dahil kahit ang laylayan ng isang bagyo ay pwedeng magdulot ng pagbaha sa inyong mga lugar. Besa ko nada, hibot minsan nada, attention. Padugol tayo na taas ang ano. Rumaragasa, lagpas taong baha, dala ng laylayan ng bagyo. Noong October 18, 2025, humarap ang Weather Forecasting Center ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa isang hamon. Naging challenging pagdating dun sa ating pag-forecast ng track dahil bumaba pa ito ng bumaba. And even yung mga international agency like JMA sa Japan and din sa US, yung forecast din nila ay naging challenging din pagdating dito kay Bagyong Ramil. Habang abala ang marami sa paghahanda sa paparating na bagyo sa Luzon, may mga lugar naman sa Visayas na binabaha na. Pero teka, hindi naman doon dumaan ang sentro ng bagyo. So, bakit sila binaha? Isa sa mga factors na nag-contribute dito ay dahil dun sa ito ay tropical storm at hindi siya ganun yung mata ng bagyo nitong ibig sabihin wala pa siyang defined na mata o yung eye. And then yung eyewall niya ay hindi rin ganun. Kaya kung mapapansin natin, itong si Bagyong Ramil kung nandito yung sentro niya, pero yung mga kaulapan naman ay hindi malapit doon sa sentro niya. Kung saan ibig sabihin ay kahit nandun sa lokasyon mismo nung sentro nung bagyo, ay wala doon yung mga kaulapan na magdadala ng mga sobrang lalakas, kundi nakapwesto siya doon sa ilalim or sa southwestern part nitong si Bagyong Ramil kung saan ay nakaapekto sa ilan nating mga kababayan. Sa Capiz at Iloilo, ang ulang ibinuhos sa isang araw ay lagpas sa normal na dami ng ulang nararanasan sa lugar sa loob ng isang buwan. Actually, yung na-observe natin nung araw na yan, nung October 18, nung kasagsagan nitong si Bagyong Ramil, ay naka-record tayo dito sa station natin sa Capiz, sa Roa City, sa Iloilo, ng about 365 millimeters. Ito ay mahigit pa dun sa climatological
average na mga pag-ulan natin na ina-expect natin during month of October dun sa station natin na yun. So yung average natin for like from 1991 to 2020 na mga pag-ulan during October ay around 305 millimeters lang. Ibig sabihin ay lagpas pa ng isang buwan na accumulated na o yung pinagsama-samang ulan from October 1 hanggang sa matapos yung buwan na pag-ulan. Yung mga kaulapan nakita natin na sobrang matured nung mga kaulapan na yun na associated pa rin kay Bagyong Ramil. Kung mapapansin din natin, no, yung kaulapan niya ay kalat. At usually kapag malalakas na bagyo, yung mga pag-ulan talaga nasa paligid ng sentro. Pero in this case, dahil tropical storm itong si Ramil, yung mga kaulapan niya ay kalat. At dito naman natin nakita na nag-focus yung mga kaulapan. Dahil sa dami ng ibinuhos na ulan ni Bagyong Ramil, nagmistulang dagat ang mga kalsada. Ilang residente ang natrap sa kanilang mga bahay sa Barangay Bolo, Rojas City, Capiz dahil sa unti-unting pagtaas ng tubig baha. Ay, ang balagi dyan daan para mabaluan ka na daan. Andre pa malay, so evacuate na sila. Para sila da? Ay, da ka lang yan. Basi anuron ni Karoon yung mobilay. Noy, ano na ko? Dito ka na nanay sa Barangay Hall o sa ano? Wala ka digistar? Ay, ganun ka ba si Nuro ni Karon? Ganito naman ang eksenang nadatnan ni Jerius Labrador sa Barangay Lawaan, Rojas, Capiz. At yun po yung nakita sa video po na in-upload ko na kahit po na sa tatlong bilang na ng hagdan talagang kinakain pa rin ng tubig. At kapag po talaga nakita niyo din sa video yung flashlight na lang din, yung tubig po doon is hanggang dibdib na. And during that time, sabi ko sa kanila, kailangan na ho natin lumabas, kailangan na ho natin lumikas sa mas ligtas na lugar. Kaya lahat ho kami doon ay talagang lumabas. Habang sa Barangay Tiza, Graceville Subdivision sa Rojas, Capiz, lagpas tao ang baha. Ganito naman ang sitwasyon sa Barangay Sibaguan, Rojas City. Nagkaisa ang mga residente ng Barangay Nueva Invención, Barotac Viejo, Iloilo upang tulungan ang isang bride na makatawid sa rumaragasang baha dulot ng malakas na pag-ulan. Pumapaw ang tubig sa ilog, dahilan upang mahirapang dumaan ang mga tao sa lugar. May mga lugar din sa Central at Southern Mindanao na nakaranas ng matinding pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang laylayan ng bagyo ay outer rain bands o mga kaulapan at ulan na nakapaligid sa sentro ng bagyo. Habang umiikot ang bagyo, humihigop ito ng mainit at mamasa-masang hangin mula sa dagat. Sa pag-angat ng hangin, bumubuo ito ng malalakas na ulap-ulan, hindi lang sa gitna, kundi pati sa laylayan o paligid nito. Kaya kahit malayo ang sentro ng bagyo, halimbawa nasa Luzon, posible pa rin ang malalakas na ulan hanggang sa Visayas at Mindanao. Yung radius na associated dito kay Bagyong Ramil ay nag-extend ng about 400 kilometers. So in terms of radius, ay aabutin pa rin itong si Ramil. Yung mga kaulapan ay hindi malapit sa sentro mismo nitong si Bagyong Ramil, kundi meron pa siyang scattered yung kaulapan dito kay Bagyong Ramil. Kaya dun sa southern part na nakatutok yung kung saan nakapwesto yung station natin, doon nagkaroon ng talagang malakas na pag-ulan. First time nagbaha sa Malapad, Pugon. First time nagbaha. Subong nga nagbaha, Col.
Tubong na nagbaha. Kaya pasang truck. Ayan siya. Hindi na siya ang nakalapat tulog siguro. For my experience po, no, 27 years na rin po ako dyan sa Rojas. First time din po talaga na mangyari yung matinding bahang ganun. And even my parents, 55 years old, and even my mother, even most of the Capiznons could really testify that was for the very first time na nangyari ang ganun kataas at ganun po kalakas at napakatindi pong pagbaha. Grabe, napakaswerte ko po kasi during that time, 4 na baha talaga ang aking nadaanan. Pero thanks be to God dahil safe po tayo. Sa panahon ng sakuna, nagtutulong-tulong ang mga search and rescue personnel upang mahanap at mailigtas ang mga nawawalang biktima. Bukod sa mga heavy equipment at iba't ibang mga kagamitan, gumagamit rin sila ng canine dogs upang magawa ang kanilang misyon. Search! Search, Yuki! Search! Hop, 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 hop! Search! I am Junicio G. Montemayor III of Opol, Misamis Oriental. Isa akong rescuer, lifeguard dito sa MDRRMO Opol. Si Miyuki, isa siyang adopted dog. Adopted ko siya. Pina-adopt sa akin ng kaibigan ko. Kasi hindi niya maalagaan gawa ng busy sa trabaho. So, yung taong ko, butot balat siya. Pero, nakitaan ko kasi siya ng potensyal eh. Yung time na yon, sabi ko mukhang pwede ito. Hindi, pumayag ako na i-adapt si Miyuki. Pagdating sa bahay, yun, tinest-fire ko. Tiningnan ko kung may bull drive ba siya. Ayun, sobrang taas nga ng bull drive niya. Walang aggression, walang pakialam sa tao. Ang sa kanya lang talaga is more on play, laro. Bola lang talaga. Ika nga, ball is life sa kanya. So, ngayon, inumpisahan ko siyang i-imprint sa human blood, which is yan ang ginagamit namin ng mga training aid. No? Dumating yung time na parang kailangan kong mag-level up. May nakilala akong isang mahusay na dog trainer din na naging mentor ko ngayon at siya yung nagsusupervise sa akin pag nasa field. Nung Saturday, yung nangyari yung landslide, Saturday ng gabi, nabalitaan ko na. Nung Wednesday na-approve yung request, Wednesday na madaling araw, Wednesday ng hapon, bumiyahe kaagad kami papuntang Quezon, Bukidnon. Sinundo ako ni CDRRMO Valencia, Bukidnon. Sila na sumundo sa akin dito, dinala ako sa Quezon. Nung pumunta na kami sa Ground Zero, unang dineploy yung mga lalaking aso ng army, no? Una yung lalaki, sunod yung lalaki ulit, tapos sunod yung isa na ng babaeng aso. Huli kami. Di ko alam kung saan yung mga indications nila kasi wala akong info nakuha doon. Nirelease ko lang si Miyuki nung kami na. Pagkakit niya, umikot-ikot pa siya, may isang spot siyang binabalik-balikan
inupuan niya yon. Sa amin kasi sir, once na nag-indicate yung aso, may tiwala kami sa aso namin. Pero it doesn't mean na positive yun, no? Either scent alike lang, no? Or it doesn't mean doon umupo yung aso, doon na talaga yung spot. Depende yun kung saan pwede makasingaw yung hangin na dala yung odor, no? Pwedeng dito sila umupo, dyan sila sa unahan, dyan sa unahan yung bangkay, ganun yun. Pero nasa loob siya ng radius, no? So yun, nag-indicate si Miyuki. Pero although I trust Miyuki, pero gusto kong yung i-prove talaga na ito na yun. Pinalayo ko siya, pinatakbo ko siya ulit. Hiniling ko siya sa kanyang ipakita sa akin, show me, kako sa kanya, show me. Binalikan niya yun, yung spot na yun. Pangalawang upo niya yun. Second indication na yun. Balik confirmation na yun. Go, switch. Go, switch. Switch. Come on. Come on. Switch. Pero kinulang pa ako. Pina-search ko siya ulit at binalikan niya ulit yun. So, alam ko sa sarili ko, may naamoy siya doon. No? Ganon din yung mga army, hindi man sa same spot, pero along the radius, may naaamoy yung mga aso doon. Go, show me. Show me. Show me. Show me. Pag ano kasi, yung lupang ganun, medyo pasa kasi doon. Yung odor, kung sa kagaya natin sa tao, hindi masyado natin yun makukuha. Pero ang aso kasi iba, makukuha at makukuha nila hanggat may sisingaw kahit na konting amount ng odor. Happy to say na tama yung mga aso namin, kasama nung sa K9, Army K9, tama yung mga aso na namin na nandun lang siya along sa area na yon. Hindi siya nakakalayo. Ayun, pinabakho, pinahukay nila hanggang sa lumabas na yung amoy na tayong tao na kaya na nating maamoy. Confirmed positive. Nadaganan yung si nanay at tatay nung bubong ng bao-bao, tawagin nila. Tapos may yung simento yung nakadagan sa kanila, tapos lupa. No. So masaya kami. Nagbunga lahat yung pinaghirapan ng buong team, BFP, PNP, MDR, PDR, sa Army, tapos sa Army K9. It doesn't matter sinong nauna, sinong nahuli. Ang importante yung objective is na kuha. Happy to say na nabigyan ng team yung pamilya ng closure. Kasi mahirap eh. Hindi nila may uwi sa kanila yun. Ayun naman talaga yung goal natin doon is mahanap yun, mabigyan ng closure yung family. That's the best thing. Actually, hindi lang yun yung unang operation namin ni Miyuki. Before, doon din kami sa Malitbukid noon, yung landslide. Tapos noong 2023, Alubihid, yung missing person din. Ngayon lang na year, doon sa Miss Ok, sa Miss Occidental, tapos Zamboanga del Sur. Tapos yun, nasundan sa Valencia Bukid noon. Itong recent lang, last month, nung flash flood. Tapos ngayon, yung sa Quezon. Sobrang gaan sa loob namin. Mapasalamatan ka lang nung kapamilya, nung hinahanap mo. Sobrang laking bagay sa amin nun. Tanggal lahat ng pagod, tanggal lahat ng hirap. No, yung sakripisyo mo, worth it. Kasi dadayo ka na ibang lugar para tumulong. Worth it lahat yun, sir. Wala kang may tatapon dun. Mapasalamatan ka lang. Napakalaking bagay sa amin yun. Mas nabuboost pa moral namin pag gano'n. No? Although we don't need fames and credits kasi we're just doing what we are trained to do. Pero yun nga, passion namin yan.
Hindi mo rin yan magagawa kung wala sa puso mo, sir. May first aid kit ka na ba? O kaya naman ay emergency go bag? Ilan po sa mga lokal na pamahalaan ang namimigay nito ngayon, kagaya na lamang ng Quezon City Government. Ano-ano nga ba ang mga laman nito? At alamin natin kung para saan ito ginagamit. Ang Rescue-C Go Bag was conceptualized way back 2024 nung nag-start to nung Typhoon Karina until mayroong mga sunod-sunod na bagyo. So, pinag-aralan ng mga dapat ilagay sa Rescue-C Go Bag na based sa actual experience ng isang evacuee sa evacuation center. Kaya yun ang naisip ng QCDRRMO na gawin. And this one is, ang ibig sabihin ng Rescue-C Go Bag is resilient, eco-friendly, sustainable Quezon City Go Bag. And pinopromote nito yung culture, dalawa yon, yung disaster resilience and environmental sustainability. Very unique. Bago ka makakuha nito, merong seminar yan. Seminar ka for disaster preparedness, and then instead na certificate ang makukuha mo, itong go bag ang marireceive mo, kasama yung sa training, yung kung ano yung laman niya, kung paano mo siya gagamitin. So ito po, this bag is waterproof, and syempre meron siyang ref magnet para ilalagay mo ang hotline number ng Quezon City, dial 122 for any emergencies. And then we have 5 raincoats. 5 raincoats, merong pang bata, merong pang adult. Syempre, ito pang 5 tao sa isang bag para sa isang pamilya. And meron siyang AM/FM radio na solar. So you don't need a battery. And then meron siyang ito container, pag ilimbawa sa evacuation center, usually magbibigay ng lugaw, dito mo lalagay. Imbis na yung mga cups or plastic na bawal sa QC ang plastic. And then, meron kaming reusable water tumbler kasi like sa evacuation center din, magpo-provide ng clean water ang SSDD. You just bring your reusable tumbler para sa water. Tapos, meron siyang disposable towels, 5 pieces din yan. And then, meron siyang energy bars. Ito yung food supplement na sa unang rasyon pag nasa evacuation center ka. And then, yung mga succeeding na provided na yun ng Quezon City LGU. And then, meron yung guide namin, guidebook for any disaster na provided by QCDRRMO. Dito makikita yung mag-guide ka on what to do in case of any emergency na or first aid na mangyayari. And syempre, we have the first aid kit. The first aid kit, meron siyang medicine and ayan, nakalagay. And meron ding 5-in-1 na scissor. May bottle opener, can opener, and all. Para sa part ng first aid kit ito. With alcohol, betadine, band-aid, mask, and hot and cold na for and the whistle. Siyempre, importante ang whistle para pag in case may emergency at hindi ka mahanap, ito yung pang-call ng attention. And then, merong tinatawag na spork, spoon and fork, para pagkakain ka sa evacuation center. Gusto ko lang pong liwanagin na ang Rescue-C Go Bag po, may mga checklist po yan kung paano kayo magkakaroon. Unang-una po, dapat 3 times or more na evacuate po kayo at nagstay po kayo sa evacuation center at validated po to ng Department ng SSDD po ng Quezon City Government. Pangalawa po, para po to sa mga less fortunate ones na hindi po kayang mag-provide or bumili ng sarili nilang go bag. At ang future phase po ng Rescue-C Go Bag ay bibigyan po ang mga barangays na nasa within 10 meters po ng West Valley Fault Line.
So kung nandun po kayo sa criteria na yon, hintayin nyo po at ang Quezon City DRRMO po ang mismong bababa sa inyong community at bibigyan po kayo ng seminar. Kailangan po na mag-attend kayo ng seminar dahil pag wala po kayo sa attendance sheet ng seminar, wala po kayong makukuhang Rescue Sea Go Bag. Pero hinihikayat po ng Quezon City DRRMO at ng Lungsod Quezon na we can make our own go bag po na angkop po sa inyong pamilya, pangangailangan ng inyong pamilya. Yun lang po at for any emergency, dial 122 lang po, hotline po ng Quezon City Government. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Lalo na po sa panahon ngayon, kung napapansin nyo po, hindi na lang po yung dadaanan ng bagyo ang talaga naapektuhan ng isang kalamidad or isang typhoon. Maging yung mga sa outer layer nito o yung tinatawag na laylayan ng bagyo ay talagang naapektuhan na. Kaya naman po, hindi ibig sabihin hindi tayo direktang dadaanan ng isang bagyo ay hindi tayo maghahanda. Dapat sa anumang oras tayo ay maghanda sa anumang sakuna. At isa sa mahalagang paghahanda ay yung pag-ready natin ng emergency go bag. Ito ay magagamit natin sa loob ng 3 araw habang tayo ay naghihintay ng tulong. Sa pamamagitan nito, tumataas ang ating survival rate. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo uli kaming matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.